Hello mga ka-Fludor, mga ka-OFW, mga ka-Dodols. Today is March 9, 2026, Monday, first day of the week sa trading sa Pilipinas market. Ang problema, duguan. Dumugo ang Pilipinas. Dumugo ang Philippine stock market. So down tayo ng 4.97 ba yan? So bumalik tayo sa 6,006. Alam nyo na kung bakit, anong dahilan, So, dahil nga sa mga pangyayari dito sa Middle East, kaya apektado tayo. So, pero ganun pa man, mga ganitong, napulahan ang market sa mga may mga mapira, Ito yung mga paborito ng mga, katulad ng mga foreign investor, Yung mga foreign buyers, mga apam, mga foreigner. Yan yung paborito nila, mag-down ang market kasi mura. Bibilhin nila yan. At sila yung pag binili nila yan, aangat yun. So, kaya tiba-tiba naman sila. So, tayo na wala tayong gaanong mga pira, depende lang tayo sa natin, sa sahod. So, wala tayong magawa. Tingin na lang tayo kung yung ano man yung kinita mo nung nakaraan, tinangay din siya, di ba? Tinangay din. Kinain lang din eh. Kasi, yun nga, dahil sa mga pangyayari. Pero ganun pa man mga ka-doodles, mga ka-offloader, mga ka-OFW, huwag mawalan. Ganun talaga ang stock market. Huwag mawalan mang pag-asa. Para naman at hindi ka mawalan pag-asa. Kung napadaan ka sa aking channel, subscribe naman tayo dyan. Subscribe. Libre lang po ang subscribe. Pakipindot na lang po yung subscribe button doon. Tapos isama mo yung bell button. So, paalala mga ka-doodles, mga ka-offloader, mga ka-OFW, mga ka-earthlings. Hindi po ako isang financial advisor. Ako po isang OFW na katulad nyo din. So, nag-trade tayo sa stock market para naman pag uwi natin ng Pinas, meron tayong paglibangan. Hindi libangan na Bisaya. Libangan na Tagalog. Okay. So, yun. Anong nangyari itong natin. So, ganun pa man matibay di ba? Matibay to si ICT, naka-monthly pala ako. Tayo sa daily. Yun. Gabing tingnan mo natin yung chart ng Philippine Stock Index. So, ito yung, grabe, kandila nahulog. Ang ko kahapon na na dito, kasi mayroong diyan support tinogos yung support So, tanggalin natin to kasi parang iba yung sinunod niya. Ang sinunod niya, itong kulay, yung isa. So, baka balak i-liquidate mo na tong mga demand dito. So, kasi kung titingnan mo sa kabuuan si Philippine stock market, nasa channel siya. So, nasa gitna pa siya So, mayroon pag i-drop dito. Pero kung tagusin talaga to niya dito, ay parang na to. Baka dito tayo pupulutin sa 4,000 na naman ulit. So mga ganitong sitwasyon mga ka-offloader, yun nga ang sabi ko sa inyo na paborito yan ng mga foreign buyers. So tayo, pag magsahod, dahil mababa, huwag tayong ma-discourage kung bago ka pa lang. Huwag kang ma-discourage. Kasi aangat din yan So ito yung maganda bumili kasi mura, discounted So dati kasi nung bago pa ako, sabi ko down, wala na, hindi ako bibili, ganun. Yun ang mali pala, dapat bumili ka doon, katulad dito, pag umangat, tiba-tiba ka. Kasi mura mo siya binili. So sa mga hindi pa nagsahod yan, pagdating ng sahod, ito yung magandang ibili kasi mura, So, imposible naman hindi babalik ulit yan sa taas. Babalik din yan sa taas. So, lahat ng blue chip, wala kang makitang green diyan, Wala. So, wala kang makitang green sa,
EB Aboites, so tinagos din ano, yung support dito, tinagos din. Si Aliala, dito din, tinagos din yung support. Yung mga binutas talaga dito, support dyan. Si Isin, ganun din, dito. Dati na, parang pabagsak na talaga din to si Isin So ito na lang yung support niya dito, mayroon dyan, kung taga-tagusin pa yan dito. Murang-mura si Isin, di ba? So, nasa ano naman to si Isin downward trend pa rin siya sa kabuuan. Pero, dito, action na yung ano siguro. Pero may ginawa siya, ang ginawa niya dito, gumawa siya ng ano ganun siya So, maganyan pa yan Baka ganun pa yan, baka puro baka tayo nito. Hindi natin maano pag ganyan yung sitwasyon. So basta ang ano lang dito, dahil nga discounted, bili ka na lang bili, pag may pira ka. So wala pa tayong ito nag-form ng W, baka magpo-form ng W to si Ali. So wala tayong yan, tagos din, buhos, pula, si Irit. BDO, mas lalo ito sa BDO. Mamigay ito si BDO. Mayroon siyang pamimigay na bukas 11 pala. Thursday, Wednesday ang last ng bimuli. BPI, ganoon din, tagos. So, apektado. Halos bangko, China Bank. Medyo nasa, pa si China Bank, nasa taas pa Yung maganda pa si China Bank Kung tagusin ni China Bank tong dito, diyan, ay masama na yan. Kung tatagusin niya yan, diretso yan dito si China Bank. Baka dito bago Pero sa ngayon, medyo okay pa naman yung niya. Kung dito masustain niya to dito kasi may nag-resist dito Nung nag-attempt siya mag-drop dito, banda, may nag-resist So, bumalik siya, Ganun. So, baka itong na to, itong takbo niya, baka gaganon lang yan. Siguro next week, price in na yung mangyayari ng pero pag lumala pa talaga to, ay di natin si Cinturo ay tuna, bagsak talaga. Yan. Bagsak. Converge. Dito si Converge merong ganyan. Baka sungkitin tong kulay berde, yung green. DMC. Lumabas na ito. Ito yung delikado. Tatagusin niya yan, 8.7. Emperador. May supply dito sa taas, pwede pang, pero nag-resist siya Yung matibay-tibay si Emperador kahit nag-resist siya diyan So pwede mag-bounce yan si Emperador siguro yung dahil sa yan si Globe. Yan si Globe bumabawi. May nag-resist dito, may pumasok na mga buyer sa kanya Kasi bumaba siya ng 1.5 Tapos bumalik siya, di ba? Nagsara siya sa 1.6. Ibig sabihin yan, si Globe merong mga pumapasok na mga investor, mga buyers. Pero hindi ko na to na-treat si Globe dati kasi nagsawa ako dito sa kakahintay dito ako dati nag-drop ganon, parang naumay ako sa tingnan mo, baba din siya kaya hindi ko na to saka mahal kasi GT Cup yan, dito din GT Cup mayroong may demand, baka gaganon, baka hopefully maghupa na yung si ICT, masyadong mataas na to. Ako, expected ko to si ICT na bababa talaga to kasi parang gumawa nga siya ng Elliott Wave So, 1, 2, 3, maganda yung gawa niya. So, expected ko na to na bababa pa to kasi mayroon siyang pamigay ngayong
1785. So magkano yung 1785? Ilang porsyento ba yan siya? Tingnan natin kung ano yung ano. So 687 yung presyo, 17.85 divide mo ng 687. So times 100, 2%, ano? So almost 3% ibababa niya. Kaya ba talaga 3%? Saan ba yung 3% na ibababa? Galing dito. So dito lang, maliit lang. So mga 630, 680, ganun. Pwede niyang ibaba 680. Pero kung titingnan natin sa Fibonacci, ang retracement niya, kung bababa siya, dalasan dito yan sila eh. So kung pinakaano siguro, 560 dito, baka dito lang yan siya. Hindi na siya masyadong malakas naman siya eh. So parang, kasi katulad ngayon, so nag-operate to sila ng mga seaport eh. GFC, ang alaga natin binaba. So mayroong bullish na pumasok, may mga foreign buyer pa rin, no? So may nag-wick eh, nagumawa ng stick. Yung kandila may stick yan. So may mga foreigners, bumagsak siya din, pumasok yung mga buyers, So may mga bumibili pa rin dito na buyers, kasi mura na rin eh. 195 eh. JJ Ace, bagsak. Baka dito paano yun. LTG, gabing drop ni LTG, ang laki. Tinagos talaga tong dito, yung demand. Drop siya ng 6% eh. Si Lucio Tan, hindi kasi merong dividendo, maliit lang naman, pero yung mga foreigner kasi malaking pira nila yun eh, pag drop ng dividendo. Kahit si hulog talaga kasi namigay ng dividendo to eh. Si Metrobank nung Friday, nag-X yan ng Friday kaya bumagsak. Si Meralco, ganun din. Tagos. Kung hindi talaga baka kung hindi apektado pa rin tayo dito, baka diyan siya pupulutin, no? Si Mundi, yun, malaki, may support dito. Kailangan hindi niya mag-resist siya dapat yan. Ganyan, pero pag wala talaga yan. Si Pure Gold, may kunting buyers, pero ito yung support niya. Panahon kasi ngayon, parang wala lang support, hindi gaganang support dyan eh. Dito, meron siyang pero si Plus, medyo lumalaban pa naman to, baka hindi to tatago sa ilalim, baka maganon na yan eh. RLC, ito, drop talaga. So baka dito yan, dito may support tayo dito. May support dyan, so baka ganun mo lang yan si RLC, Kung titingnan sa Fibonacci din naman, saan ba siya pumasok? Ayan, almost 60, nandyan siya pumapasok. Si Smirara, ito, nakabawi, parang na-approve na yata ulit ang pero downtrend pa rin siya sa kabuuan, gumawa siya ng ganyan, Pababa pa rin si Smirara. Si SM, mas lalo, tinagos, buhos. San Miguel, ito si San Miguel, parang lumalaban to eh. Siguro yung umiinom yung maraming bumibili ng beer, kasi tingnan mo, bullish na bullish eh, form ng hammer eh. Trigger to dito kundi, ito umangat siya doon. Bullish eh. Kasi dati, 2 araw siya ng bullish. Dahil nga sa pangyayari dito sa Middle East. Pero bullish pa rin siya, bullish pa rin yan eh. So, maraming bumibili ng pa-relax. Sabi, down ang inom tayo. Is MPH, lalo, walang mga magsashop,
PLDT, ganun din, drop. May ano na to si PLDT, parating din ang malaki, 46. Ito yung maganda, 46. So, kung duda ko, ito kasi may support tayo dyan eh. So, baka maganyan yan siya, angat. Tapos, pagdating sa ano, pagkabuhusan na naman, pagdating sa, kasi may supply din, susungkitin eh. Pagdating ng ano, dividendo, yan. So mga ganitong sitwasyon mga ka-offloader, mga ka-doodles, huwag mawala ng pag-asa, no? Kasi ganoon lang naman talaga yung stock buy and sell. Pagbaba, kung may pambili ka, bilhin mo siya para, kunwari, katulad nito si URC, dito ka nakabili sa kanya, no? Dito ka nakabili. Bumagsak, may pira ka pa naman, so bilhin mo siya, parang i-compound mo siya. Para yung presyo na to, bababa ka dyan, ano? Or, kunwari, meron kang dalawang account din, doon sa kabila mo siya bibilhin. So, at least para mabili mo dito siya may namura, di ba? Pag umangat, bawing-bawi ka na dito sa talo mo rin sa ano. Sa ganun yung ano ginagawa ko pag may pera, wala pa tayo. Tapos na yung sahod, wala na, ubos na pera. Kaya hintayin muna tayo ng katapusan para makabili nitong ano. Maganda bili kasi discounted siya, mura. So pagdating ng mga foreigner na, kasi pag nasilip ng mga foreigner na, uy, mura na si BPI. Murang-mura na to. Bibilhin ko na to. Pag bumili yung mga foreigner diyan, aangat yung presyo na yan. Kasi ang driver lang naman talaga sa natin, stock market, sa Philippine Stock Exchange pinaka number one driver is mga foreigner. Yung ibang mga diyan, may marami naman yung mga mayayaman sa Pinas din. Pero hindi talaga foreigner, yung foreign investor talaga, yung mga foreign buyer talaga ang nag-drive. Kung mapansin mo yung takbo ng Philippine stock market, sila talaga yung nag-drive. So, ito yung mga gustong-gusto nila kasi mapira sila eh. May mga pira dollar pang pira niyan pag i-convert mo pa ng piso, lalo na ngayon ang magkano bang piso dollar ngayon. Parang bullish yata ang piso dollar eh. US dollar bullish Pag dinalayan nila yung pera nila dito sa Pinas, malaking halaga palitan. $1 is 59, almost 60. Bullish na bullish, buti pa dito sa bullish. Kaya kung nag-iipon ka ng dollar sa mo, ay kumikita din yun, di ba? Kasi kung, mayroon kang 1,000 na dati mo pa dito pa tinatago, nag-iipon ka dito ng dollar, umangat siya. Tapos ngayon gusto mo siyang papalitan, convert mo ng piso, malaki na rin, Tapos pag mo-action ng baba, pasok ka naman dollar, ipon ka naman sa dollar account mo. Din yan trading din yan na kumikita ka. So, yan lang. Huwag lang mawalan talaga ng pag-asa pag ganitong pula ang market. Ito ang maganda na mag-buy. Kaya ganun talaga yan. Hindi lang naman sa hindi lang naman ang tayo ang down. Pati ibang bansa down din sila Hindi lang Pilipinas. Asian market. Tingnan natin sa website. Asian market. Dragon, Dragon Mark, Asian market, ba yung near me? Bakit near me? Asian market stocks, ganun kaya. Pero minsan nakagawalang gana talaga pag mga down. May Rock Space and Benz International yata yan. Asian market. Walang ba ito? Asian market. Basta down ang ngayon. Lahat ng sa pula-pula. Yan Yan pula. Ba yun? Diba? Pula. Ayan Taiwan, Malaysia,
Nikkei, Japan yata to. Shanghai, China, Shenzhen, Kospi, HSI, saan ba to? Yan. Puro pula, down. So, hindi ka dapat maging kasi hindi lang Pilipinas ang down eh. Lahat maraming down. Korea 5.96 Laki yung Korea. Kospi Korea to eh. So, malaki silang down, di ba? So, kaya dahil nga sa pangyayari ngayon sa dito sa Middle East, kaya huwag mawala ng pag-asa. Babalik din tayo diyan sa taas na presyo, So, ganoon lang. Ganoon talaga ang buhay. Hindi puro akyat. Kailangan bumaba din. So, kasi kung puro lang akyat na unhealthy yung presyo hindi siya Hindi naman natin kontrolado yung pangyayari ngayon So, huwag mawala ng pag-asa mag-invest sa Philippine stock market. Mga ka-Fludor, mga ka-OFW, adios mi amigos, mi amigas, babus!